Una sa lahat, humaharurot ang kotseng yan sa Kawit, Cavite. Pero ano ito? May taong nakasampasahod ng sasakyan habang umaandar? Nakaligtas kaya siya? Kung paano siya napunta dyan at ang buong kwento, abangan maya-maya na. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Baha ng anomalya, mga flood control project na pinondohan ng milyon-milyong piso pero di naman ginawa o di kaya patuloy na pinupondahan kahit gawa na tapos substandard. Grabe ang kickback base sa mga ibinulgar ni Senator Ping Lacson. Pangulong Marcos hindi lang daw dismayado kundi galit na galit sa mga napistong ghost of flood control projects sa Bulacan. Completed ang record ng Public Works. Kahit walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho. I'm not disappointed, I'm angry. Transaction sa online gambling nangalahati matapos tanggalin ang mga link nito sa e-wallet apps. Pero problema sa illegal gambling sites, talamak pa rin. Extradition request ng Amerika laban kay Pastor Apollo Kibuloy, inihain na. Kibuloy, pinapabiyahe at pinaharap sa korte sa US para sa sex trafficking charges. Panukalang magpaparusa sa US companies na may call center sa ibang bansa, isinusulong Pinoy call center agents. Nanganganib nga bang mawala ng trabaho? At ang protina sa buhok, kuko at balahibo, ginawang toothpaste na nakakaganda raw ng ngipin. Bumabaha ng anomalya. Halos kalahati ng milyon-milyong pisong pondong umano'y ibinubulsa ng mga nagsasabwatan sa flood control projects. Yan ang ibinulgar kanina ni Senator Ping Lacson. Napisto ang mga proyektong pinondohan pero hindi naman nagawa o hindi kaya patuloy raw na pinopondohan kahit gawa na tapos titipirin ang materyales kaya substandard. Ang nakakalulang baha ng korupsyon sa aking Frontline Report. Para sa karaniwang Pilipino, tuwing may baha, bahay, buhay at kabuhayan ang nalulunod. Pero para sa ilan, ang bawat pag-apaw ng tubig ay pagkakataong rumagasa ang milyon-milyong pisong ibinubulsa mula sa kaban ng bayan. Nakakapanlumo at nakakalula ang talamak na korupsyon na ibinulgar ni Senator Ping Lacson sa kanyang privilege speech. Sangkatutak na ghost flood control projects na pinondohan ng gobyerno pero walang bakas ng anumang konstruksyon. Halos pare-pareho ang pattern kung paano minamasaker ng mga kawatan ang pondo ng bayan. Mailan pa ngang proyekto, hindi man lang nagtira para sa taong bayan. Ang tawag ng Pangulong Marcos dito, guni-guni o ghost projects. Sistematiko raw ang korupsyon at pinaghahati-hatian ng mga tiwali. Ganito raw nila gutay-gutayin ang pera ng bayan. Halimbawa, 100 million pesos ang pondo para sa isang flood control project. Minus ang mga buwis at insurance, 82 million pesos na lang ang matitira na panggawa mismo ng proyekto. Kikickback umano ng 8 to 10% ang district engineer ng DPWH. 5 to 6% para sa Bids and Awards Committee, 0.5 to 1% daw para sa taga-commission on audit. Hindi pa siya natatapos, sabi ni Senator Lacson. May tinatawag pang parking fee o royalty na hanggang 6%. Ito naman ang lagay na ibinibigay sa politiko na may kontrol sa distrito kung saan itatayo ang proyekto. Kakamenos, ang ending 35 million hanggang 40 million pesos na lang ang matitirang pondo. 20 to 25% ang karaniwang napupunta sa funder o project proponent na politiko. Ang matitirang pondo para sa pagpapatayo ng proyekto ay napakaswerte ng umabot sa 40%. Pinuntahan ng team ng senador ang mga questionableng proyekto, gaya ng paulit-ulit na pinondohang dike sa Arayat, Pampanga na paulit-ulit ding nasisira. Pinuna rin ang Bawang River Basin sa La Union.
Bigla na lang daw itong nagka-budget ng halos 1 bilyong piso noong 2024 kahit 100 million pesos lang ang nasa National Expenditure Program. Nasilip din ni Lacson ang proyekto sa Baco at Nauhan Oriental, Mindoro. Hayagan pa nga raw inangkin ng isang kongresista ang project na kinuha ang pondo sa unprogrammed funds. Ang tinutukoy riyan, naka-flash sa screen. Si First District Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan. Nakaalam ko po, masalimuot ang proseso ng paggamit ng unprogrammed appropriations under the Special Purpose Fund. Ano kaya ang taglay na agimat ni Congressman? Pinaka-notorious umano sa kickback ng mga flood control projects ang probinsya ng Bulacan. Sa Malolos nga, merong 2018 pa ginawa pero pinondohan pa rin noong 2021, 2023 at 2024. Ginawa naman daw ulit noong 2023 pero substandard. Paulit-ulit ang pagpopondo kahit gawa na. Bagong style ito, Mr. President. Ilan pa kayang flood control projects ang ganito? Tinumbok din ni Lacson ang dating district engineer sa sina Henry Alcantara at Bryce Hernandez na ayon sa kanya ay mas mahal pa raw ang pera kaysa serbisyo publiko. Sa District Engineering Office na ito, sa ilalim ng pamumuno ng dalawang nabanggit na opisyal, para sa taong 2024, 28 proyekto ang pare-pareho ang pondo kahit magkakaiba ang specs, disenyo at haba. Ang isa sa kanila ay nakakapagpatalo ng 100 milyon sa isang kasino dito sa Metro Manila. Sa Hagonoy naman, merong tinatawag na distinct budget o yung pare-parehong halaga ng proyektong magkakaiba. Gaya nitong 77.9 million pesos na riverbank protection structure. Nakapresyo ng isa pang flood control project na parehong hawak ng Darcy and Anna Builders. Mga proyektong multo, nawawala. Pero hindi lang yan ang multo, kundi pati raw ang mismong kumpanya. Pinuntahan ito ng team ni Lacson base sa address na nakalagay sa mga dokumento. Pero gym at e-payment store ang kanilang nakita. Sinita rin ang Wawaw Builders na contractor ng isa pa raw ghost project. Sa historical imagery ng lugar na walang nabago simula pa noong 2017. So, anong itinayo ng Wawaw Builders noong 2023? Eh di wala. Wow na wow ang wawaw. Handa raw si Lacson na magsumiti ng mga ebidensya tungkol sa kanyang mga isiniwalat. Para sa magkakalapit. Pumalag naman ng isang kongresista na inuugnay sa anomalya sa mga flood control projects. Diretsang niyang itinanggi ni House Deputy Majority Leader Arnan Panaligan. Sa privilege speech si Senator Ping Lacson, ipinakita ang pangalan ni Panaligan kaugnay ng palpak na flood control projects. Git ni Panaligan, hindi siya ang proponent ng mga ito. Ang DPWH din daw ang may buong kontrol sa mga proyekto mula sa disenyo, bidding, award ng kontrata hanggang sa bayaran ng kontraktor. Nilinaw rin ni Panaligan na wala siyang koneksyon sa mga kontraktor. Wala raw ni isa sa mga ito ang taga Mindoro at hindi niya raw nakausap ang sino man sa kanila. Ipinakita pa ni Panaligan ang sulat niya kay DPWH Secretary Manuel Bonoan noong July 2024. Kung saan hiniling niya ang agarang pagsasaayos ng mga nasirang flood control projects sa kanilang lugar. July 2024 pa yan kasi noong July 24 may nasira na rin. Dahil itong habagat noong July ay nadagdagan ang sira. Unfair na tayo ay matatarag ka doon na hindi naman tayo ang naglagay ng proyektong yan, hindi tayo nag-prioritize, kundi dumating na sa atin yan. Samantala, wala pang pahayag ang DPWH at ang iba pang personalidad at kumpanya na pinangalanan ni Senator Lacson. Ang House Committee on Public Accounts, Good Government and Public Accountability at ang Public Works and Highways ay magkakaroon na rin ng joint investigation kaugnay ng anomalya umano sa flood control projects. Blacklisted na ang kontraktor ng nabistong ghost project ni Pangulong Bongbong Marcos sa Baliwag, Bulacan. Nagalit ang Pangulo nang walang madat ng river wall kahit fully paid na ito sa record ng DPWH. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. I'm getting very angry. Halatang inis si Pangulong Bongbong Marcos nang bisitahin ng isang river wall project sa Baliwag, Bulacan kanina. Pagdating niya kasi sa lugar, wala siyang nadat ng river wall. May mga nakabaong bakal, pero wala ni isang hollow block ang nakalatag dito. Ito yung river wall project dito sa Baliwag, Bulacan. May kabuuang haba ito na 220 meters at may budget naman na 55 million pesos. Naasahan sana na noong Pebrero pa nasimulan ang proyektong ito. Ngunit Agosto na, wala pa rin nagagawa ngayon.
Walang indikasyon na sinimula ng pagpapatayo nito, pero kumpleto na raw ito sa dokumento. Fully paid na rin daw ang proyekto mula pa noong June 30, base sa ipinakitang resibo ng palasyo. Kaya ayon sa Pangulo, malinaw na ghost project ito. Pero wala talaga, 220 meters, 55 million, completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. No, I'm not disappointed, I'm angry. Ayon din sa mga residente ng Barangay Piel, ilang beses nang hindi natutuloy ang flood control projects sa kanilang lugar. Baktaw nga po eh. Sana po pagka susunod na mga panahon, ayusin po nila. Gawin na lang nila na maayos para di na po kami binaba. Ang kontraktor ng ghost project na ito ay ang Sims Construction Trading. 14 na flood control projects ang hawak nito sa Bulacan. Halos 1 bilyong piso ang kabuang halaga ng mga ito. Ipinag-utos na ni Pangulong Marcos ang pag-blacklist sa Sims Trading. Mahaharap sila sa mga kaukulang kaso sa ilalim ng Revised Penal Code. Sisiyasatin din daw nila ang iba pang proyekto nito. Sa parte naman ng DPWH, magsasagawa raw sila ng audit para matukoy kung sino ang responsable sa ghost project na ito. We will have to do yung physical and financial audit and i-document na po namin lahat and whoever has been involved in that particular project, we will file the corresponding cases. Handa ring tumulong ang Bureau of Internal Revenue sa ghost projects. Hihingi rin tayo ng mga dokumento patungkol dyan sa mga proyekto na yan at para makita natin talaga at mabusisi kung kamusta ba ang naging tax compliance ng mga contractors ito sa mga proyekto. Ang mga mapapatunayang sangkot sa maanumalyang proyekto ay posibleng maharap sa reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices Act at malversation of public funds. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Hindi pa raw sumasagot ang St. Timothy Construction Corporation kahit na pinagpapaliwanag na sila ng Pangulo tungkol sa palpak na flood control project sa Bulacan. Ayon sa palasyo, hindi pa raw nakikipag-ugnayan sa Department of Public Works and Highways ang naturang kumpanya. Nitong nakaraang linggo lang nang puntahan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ang aniyay palpak na flood control project ng kumpanya sa bayan ng Kalumpit. Kaya humihingi si PBBM ng paliwanag mula sa kumpanya. Tinanong po natin si Secretary Bonoan, hindi pa po nagre-reach out ang St. Timothy. At patungkol naman po doon sa mga top 15 contractors na di umano may kaugnayan sa mga senador, katulad ni Senator Bongo, paiimbestigahan naman po ito. Sinagot ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang patutsyada sa kanya ni late Congressman Richard Gomez. Nagugat ito nang idawit ni Magalong ang mga kongresista sa korupsyon sa flood control projects. Sabi ni Gomez, kung may problema ang mayor sa isang congressman, huwag daw niyang idamay lahat. Dagdag pa niya, mas dapat daw unahin ni Magalong ang mga problema sa sarili niyang lungsod. Sabi pa ng kongresista, mahiya naman daw si Magalong. Ayon kay Magalong, nakakalungkot ang mga sinabi ni Gomez, lalo't magkaibigan sila. Ay, sa tingin ko siguro baka ako yung tinutukoy. Kaya nakakalungkot lang. Magkaibigan kami. Kung sanay ka sa dark, sa madilim na lugar, mahirap ka talaga makakita ng maliwanag. Kaya ko na lang. Tuloy ang pagsuyod sa mga flood control project na bistong hindi inayos at pinabayaan na lang umano ang dike na unti-unti nang nasisira sa San Teodoro Oriental, Mindoro. Inireklamo na raw yan noon sa DPWH pero walang nangyari. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Nakuna ng News 5 ang unti-unting pagkawasak ng bahagi ng diking itinayo para sana protektahan sa baha ang San Teodoro Oriental, Mindoro. Matapos ang malakas na ulan kagabi, agad itong pinuntahan ng lokal na pamahalaan. Napag-alamang hindi ito ang unang beses na gumuho ang dike. Sa nakita ko kasi walang mga bakal yung dike. Kung meron man medyo kakaunti. Sa ibang bahagi ng dike, kung hindi tuluyang nagiba, halos humiwalay na sa daan ang mga konkretong poprotekta sana sa baha. Sabi ng barangay ni hindi nga raw tumaas yung level ng tubig o umapo man lang itong ilog nung kasagsagan ng mga pag-ulan. Pero nawasak pa rin at halos nagkadurog-durog ang bahagi ng dikeng ito.
Malaking tulong sana kung tama ang pagkakagawa ng naturang flood control project. Back to zero ulit, kabaha uli po. Pagkaunting ba, hindi na uli po makadaan ang sasakyan po dyan sa highway, National Road. Nauna nang nasira ang dike noong nakarang taon at inireklamo na sa DPWH pero walang nangyari. Sa sulat ni Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan sa DPWH, nakasaad na nasira ang bagong gawang flood control project bago pa man magpabaha ang super bagyong Karina. Sagot dyan ng DPWH Mimaropa, nag-comply naman ang contractor sa plano at specifications ng proyekto. Ang sinisi nila, matinding baha. Inutusan na ng DPWH ang contractor na patibayin ang proyekto nang walang dagdag gasto sa pamahalaan. Base sa rekord ng gobyerno, pumalo sa hanggang 144 million pesos ang halaga ng kada kontrata para sa 3 phase ng flood control project sa Bigaan River. Natapos noong 2022 at 2023 nang hindi man lang doon nakipag-ugnayan ng contractor sa LGU. Hindi namin alam kung ito talaga yung disenyo na ipinasa nila. Kung ito po yung disenyo, sa isang tingin po namin, hindi po siya angkop do sa lugar at saka do sa volume at current po ng tubig na dumadaloy po dito. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng mga sangkot na kontraktor. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Kalahati agad ang nabawa sa mga transaksyon ng online gambling sa bansa kasunod ng mga pinag-utos sa paghihigpit gaya ng pag-unlink sa mga wallet app. Ang PAGCOR naman muling umapila ng konsiderasyon sa mga nagsusulong ng total ban sa online gambling. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Ilang araw lang matapos ipag-utos ng Bangko Sentral ng Pilipinas na i-unlink o tanggalin ang link ng mga online gambling sites sa mga e-wallet app, kalahati agad ang nabawas sa mga transaksyon ng e-gambling sa bansa. Sinabi yan mismo ni Philippine Amusement and Gaming Corporation Chairman Alejandro Tenco sa paggulong ng budget deliberation sa Kamara. Magsimula po nung araw ng Linggo hanggang kahapon ay bumagsak po ng siguro 50% ang online gaming transactions magsimula nung iniutos ng Bangko Sentral na mag-delink muna ang mga e-payment platforms na ito sa integration with online gaming companies. We continue to receive reports that despite that order, kung pupunta po tayo sa mga online gambling platforms, meron pa rin options to pay using the e-wallet. Are you aware of this? Talagang napakahirap lang tugisin at pahintuin ng mga illegal. Ayon sa PAGCOR, nasa 12,000 ang mga illegal na gambling sites at 8,000 dito ay naalis na. Sabi pa ni Tenco, tinatayang nasa 60 billion pesos ang magiging kita ng pamahalaan sa online gambling ngayong taon. Kaya muling nanindigan si Tenco, mas mabuting higpitan lang ang regulation sa e-gambling kesa total ban. Pag binan po natin online, yung online totally, natitiyak ko po at maraming sasang-ayon, lalo-lalo na ang DICT at CICC. Magpapatuloy pa rin po yan because of technology. Number 2, makalulusit pa rin po yung illegal. Ilang mga kongresista ang isinusulong na tuluyan na ipagbawal ang online gambling sa bansa kasunod ng kaliwat kanang pagkalulong ng mga manlalaro. Ayon kay Tenco, meron ng partnerships ang PAGCOR sa mga rehab centers at non-government organizations. Nakikipag-tie-up na rin ang PAGCOR sa mga software company para gumamit ng mga artificial intelligence para matrack ang playing habits ng mga manlalaro. Kung saan, kung makikita ng software o mamomonitor sa software na mas malaki ang natatalo mo sa iyong pagkapanalo, malaki na ang dinodeposito mo compared to your average deposit, then automatically your account will be suspended and reviewed. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. I-inspeksyonin ng Northern Police District ang mga jail facility at kaso ng mga nakakulong sa buong Kamanava. Yan ay para hindi na maulit ang iligal na pagkulong sa isang tatay dahil sa gawa-gawang kaso. Namatayan siya ng anak na tinamaan ng leptospirosis kakahanap sa amang inakalang nawawala sa gitna ng matinding ulan at baha.
Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Pumukaw sa marami ang sinapit ng 20 anyos na sakristan na si Dion Angelo de la Rosa. Pumanaw siya nitong July 27 dahil sa sakit na leptospirosis. Ilang araw daw kasi siyang lumusong sa baha sa Caloocan noong kasagsagan ng pananalasa ng habagat sa Luzon. Hinahanap niya ang nawawala niyang amang si Jason de la Rosa. Napag-alamang nitong July 22, inaresto si Jason ng Caloocan City Police dahil sa reklamong paglalaro umano ng Cara E. Cruz. Pero taliwas yan sa nahagip ng CCTV na inilabas ng NAPOLCOM nitong Lunes. Kitang nagnakaw ng pabango si Jason sa isang convenience store, bagay na hindi niya itinanggi. Alam ko po yung kasalanan ko, aminado po. Kung hinuli po nila ako, pero po yun nga po, yung ginawa nila, yung nangyari na po na kinargahan po nila ako ng kaso. Yun po medyo unfair po sa akin. Nasa pool din sa CCTV na hindi pulis, kundi isang nakasibilyang damit ang nagposas kay Jason. Sinuntok pa niya si Jason. Ang masaklap pa, 4 na araw siyang nakulong sa Substation 2 ng Caloocan nang walang formal na kaso. Bagay na ayon sa NAPOLCOM ay labag sa 36-hour maximum detention period. Hindi na siya inareklamo ng convenience store. Pero si Jason, nagsampa ng patong-patong na reklamo sa 3 pulis na humuli sa kanya dahil sa gawa-gawang kaso. Sinamahan siya ni Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David na unang kinundena ang nangyari. Sinibak na rin at dinisarmahan ang mga sangkot na pulis. At dahil doon ay lulusong sa baha ng ilang araw ang anak at mamamatay ng leptospirosis. Nakikita ninyong kabit-kabit yung mga pangyayari. Dahil sa insidente, ipinatatanggal na ng Northern Police District ang mga kulungan na nasa loob ng ilang police substation sa Caloocan City. Dapat pag may hinuli, diretso sa Caloocan Headquarters, imbestigahan ng investigador i-record. Ayon pa sa NPD, malinaw na may paglabag sa due process ang mga sangkot na pulis. Pero giit ng Caloocan Police, this is an isolated case po. Ano bang pong action po ng mga pulis natin ay hindi naman po action ng kabuuhan ng Caloocan. Sisilipin din ng NPD ang mga jail facilities sa mga istasyon at substation nito sa Kamanava. Magkakaroon tayo ng inventaryo ng mga jail facilities sa Kamanava. At every day, malalaman namin ilan nakakulong, ilan ang napailan ng kaso, ilan ang walang kaso. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Napasampasahod ng kotse ang isang traffic enforcer sa Cavite. Ang driver ng kotse, pinara raw ng enforcer matapos masangkot sa hit and run. Yan at iba pang disgrasya sa daan sa frontline report ni Gary De Leon. Masdan ang kuha ng CCTV, pumaharurot ang kotseng yan sa Kawit, Cavite. Pero teka, may nakasampa sa hood ng sasakyan. Isang traffic enforcer, nagtuloy-tuloy ang pagharurot ng kotse hanggang sa tumigil ito sa gilid ng isang bahay na pag-aari pala na nagmamaneho ng kotse. Ayon sa mga otoridad, naon na raw nasangkot ang kotse sa hit and run. Pinara ng enforcer ang kotse pero binaliwala lang ito ng driver. Tinangka ng enforcer na harangan ng kotse pero biglang humarurot ang driver kaya napasampa siya sa hood. Pagkahinto, pinatawan ng citation ticket ang driver. Idinulog na sa LTO ang insidente para isyuhan ng show cause order ang driver. Sa Cavite pa rin, tulong-tulong ang mga rescuer na ilabas ang isang sugatang pasahero mula sa nadisgrasyang bus sa Aguinaldo Highway sa Imus City. Isa siya sa 9 na sugatan nang bumangga ang bus sa likod ng isa pang bus. Sa tindi ng impact, wasak ang unang bahagi ng bus. Agad na dinala sa ospital ang mga sugatan. Inaalam pa ang ugat na aksidente. Sa kuha ng CCTV na ito sa Santiago Tugigaraw Road sa Ramon Isabela, makikitang tumilapon sa kalsada ang rider at kanyang angkas. Mabuti na lang at nakapagpreno ang kasunod na pickup truck. Base sa investigasyon, nasagi na isang SUV ang motorsiklo kaya tumilapon ang mga sakay nito. Hindi raw sila napansin ng SUV driver. Nauwi sa aregluhan ng aksidente. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Showbiz tonight na tayo. 18, mag-ingay. Third consecutive win na ng fandom ng SB19 sa Billboard Fan Army Face Off. This year, nakalaban ng 18
sa finals ang fandom ni Selena Gomez na Selenators. From the total number of votes na pumasok sa Billboard, 60.1% ang votes mula sa 18, habang 39.9% naman ang sa Selenators. Ang 18 din ang nag-champ sa nasabing competition last 2023 and 2024. Dahil dito, katay na nila ang 18s sa fandom ng K-pop group na T-ara na Queens para sa may pinakamaraming face-off wins of all time. Congratulations! New cast member alert! Makakasama ni Elijah Canlas sina Enrique Hill at Julia Barreto sa seryeng Hello Heaven. Inanunsyo yan na mismo ni Elijah. Excited daw siyang makatrabaho ang dalawa. Kwento ni Elijah, hindi pa niya nakakasama si Enrique, pero nagka-bonding na raw sila noon ni Julia. Last week lang nang i-confirm ng award-winning director na si Antoinette Hadaone ang upcoming seryeng pagtatambala ni na Julia at Enrique. Pero kung ano ang karakter ni Elijah, yan ang dapat abangan sa Hello Heaven sa TV5. More chika, more fun tayo later, kaya dyan lang kayo. Susunod, magkapatid na VP Sara at Acting Mayor Baste Duterte duda sa pag-isiwalat ng Malacanang sa mga anomalya sa flood control projects. Amerika humiling sa Pilipinas na ibiyahe at hirap sa kanilang korte si Pastor Apollo Kibuloy. Panukalang wag nang magkaroon ng call center ang mga US company sa labas ng Amerika, inihain. At Chris Aquino nanawagan sa publiko na huwag sumuko sa pagdarasal para sa kanya. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Duda magkapatid na Vice President Sara Duterte at Davao City Vice Mayor Baste Duterte sa pagsiwalat ni Pangulong Bongbong Marcos ng mga palpak na flood control projects. Pati nga raw mga kongresista, sabi ng bise, dapat din daw panagutin. Aniya sa Frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Hindi lang daw mga kontratista, kundi mga kongresista ay dapat ding paimbestigahan sa mga palpak na flood control project. Banat yan mismo ni Vice President Sara Duterte. Yung mga contractors ay mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. 2 tao lang ang nagde-decide sa budget ng Pilipinas. Yun ay si Martin Romualdez at si Zaldico. At yung mga kasamahan nila o mga grupo nila, kasama din nila yon sa paghati-hati noong budget ng Pilipinas. Sinabi yan ng bise habang nasa Paris, France para makisalamuha sa mga taga-suporta ng kanilang pamilya roon. Kahit nasa ibang bansa, tuloy pa rin siya sa pagtuligsa sa administrasyon. Aniya, maging ang pagsisiwalat ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga questionableng kontraktor, kaduda-duda raw. Nabanggit namin yon kay BBM na ganun ang ginawa, pero noon ay wala siyang reaction. Tapos bigla ngayon, meron na siyang reaction. Paniwala ko, pinaghahandaan niya lang yung excuse niya para sa susunod na baha. Tingin naman ng kapatid ng bise na si Davao City Acting Mayor Baste, tila papogi lang ang ginagawa ni PBBM. Baka ginagawa mo lang platform mo na ganun ka, and yet wala ka namang totoong ginagawa talaga. Kinasuhan niya na yun sana kung talagang ano yan, totoo yung mga sinasabi niya. Wala pang tugon ang palasyo at kamara sa komento ng magkapatid na Duterte. Pero binanata ng palasyo ang giit ni VP Sara na napag-iiwanan na raw ng ibang bansa ang edukasyon sa Pilipinas. Binigyan po siya ng pagkakataon, pinagtiwalaan siya ng Pangulo since 2022 hanggang 2024 para maging DepEd Secretary. 2 taon halos,
na siya ay dapat nagtrabaho. Kung ano man ang kanyang nireklamo, dapat natupad na po sana niya ito sa kanyang panahon. Ang pagtitiwalang ito ay sa kanyang reklamo ngayon, nagre-reflect lamang na bilang siya ay naging DepEd Secretary ay a complete failure. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Naiimbestigahan ng isang RIPRA project sa Cebu na nagkaroon ng gumuho sa gitna ng ulan. Nirereklamo rin ang isang drainage project na 3 taon nang hindi natatapos. Naasa Frontline ng balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Nilusong pa rin ng jeep na yan ang kalsada kahit baha at bumubulwak ang tubig mula sa drainage sa Barangay Tisa sa Cebu City. Sa kabilang kalsada, baha rin at muntik pang matumba ang dumaang motorsiklo na yan. Ganito ang sitwasyon sa barangay tuwing malakas ang ulan. May drainage project naman daw sa lugar. Pero nang puntahan namin kanina, ito ang aming nadatnan. Binungkal na daan, tambak ng bakal at may 3 trabahador lang. Hindi pa pala ito tapos. Ang mga residente, dismayado. Ilang taon na to. Hindi pa natapos. Mga estudyante hindi talaga makapasok pag baha. So umabot na siya hanggang dibdib or higher than that. They really have to do something with the flood control. Taong 2022 pa na mag-groundbreaking para sa proyekto na may 66.6 million pesos na pondo at may habang 100 metro. 1 taon lang dapat ang completion date nito, pero lagpas 3 taon na, hindi pa rin tapos. Nakarating na ito sa Cebu City Council. May problema dun sa contractor. Matagal na yun. Baka may pagkukulang doon sa mga tao nila at saka sa mga equipment nila. So we need that to investigate. Sa Mandawi City naman, pinaiimbestigahan na rin 6th District Representative Emery Dizon sa DPWH ang RIPRA project sa Butuanon River. Partikular kung may pagkukulang ba ang kontratista. Kagagawa lang kasi ng RIPRA noong nakaraang taon, pero nitong Biyernes gumuho ang bahagi nito sa gitna ng ulan. 5 bahay ang natangay. Nauna nang sinabi ni Governor Pambari IV na iimbestigahan at pananagutin ang sino mang mapapatunayang may kapabayaan sa palpak na flood control project. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5 Visayas. Tone-toneladang basura ang nahakot sa isinagawang bayanihan sa Estero Program sa San Juan River. Plano ng lokal na pamahalaan na higpitan pa ang multa sa pagtatapon ng basura. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Sakay ng barge, mano-manong hinakot ng mga tauhan ng MMDA ang sandamakmak na basura sa San Juan River sa may Lambingan Bridge, boundary ng San Juan at Quezon City. Merong plastic, styro, plywood, may helmet pa. At pati pinto ng refrigerator itinapon sa ilog. Ang paglilinis ay bahagi ng bayanihan sa Estero Program ng MMDA. Target linisin ang mga daanan ng tubig para iwas baha sa Metro Manila. Ayon sa San Juan LGU, dito bumabagsak ang tubig mula sa mga karatig lungsod. Kaya kapag may bara, baha agad ang resulta. Nag-ipon-ipon na po yung burak, yung basura at mas mababaw na siya ngayon. Kaya konting ulan lamang ay umaapaw na po ito. Naging isang malaking basurahan na ang ating San Juan River. Itong nakita yung basuran to, wala pang 1 week yan eh. Dahil kalilinis lang namin yan eh. 2 truck ng basura ang nahakot hanggang kaninang tanghali. Plano ng San Juan LGU na maglagay ng bagong pumping stations. At sa susunod na Metro Manila Council meeting, isa sa mga pag-uusapan ay uniform at mas mataas na penalty para sa illegal dumping. Sa kasalukuyang local government code, 5,000 pesos ang maximum na multa. Kumbaga yung first offense pa lamang, 5,000 pesos na. Kung hindi talaga natin didisiplina natin ang mga mamamayan, paulit-ulit na lang po ang problema ito. Sa ngayon, 15 sa 23 na estero na ang nalilinis ng MMDA. Target nilang abutin ng 273 waterways sa buong metro. Paulit-ulit na ang panawagan ng disiplina. Huwag magtapon kung saan-saan dahil sabi nga ni MMDA Chairman Romando Artes. Nasa atin pong kamay yung pong solusyon dito. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5.
Nagpadala na raw ng extradition request ang Amerika sa Pilipinas para doon litisin ang nakakulong na si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy. Kinumpirma yan ni Philippine Ambassador to the United States Babes Romualdez. Matatanda ang nahaharap sa ilang reklamo sa Amerika si Kibuloy gaya ng sexual abuse, child trafficking at money laundering. Pero sabi ni Justice Secretary Boyeng Rimulya, hindi pa raw nila natatanggap ang extradition request ng US. Wala pa namang pahayag dito ang kampo ni Kibuloy. Bukod sa kaso sa Amerika, may bukod ding qualified human trafficking charges laban sa pastor dito sa Pilipinas. Nanawagan si Chris Aquino sa publiko na huwag sumuko sa pagdarasal. Kasunod yan ng nakita raw na nakaka-alarma sa kanyang blood panel results. Dahil dyan, nagpa-ultrasound daw si Chris. Sabi ni Chris, importante ang oras sa kanyang treatment. Tiwala naman daw siya sa kanyang Filipino doctors. Ang dasal daw ng fans ang nagpapatatag sa kanya. Nakikipaglaban si Chris sa 11 uri ng autoimmune diseases. Susunod, Yusek Claire Castro, binanata ng panukala ni Senador Robin Hood Padilla na mandatory drug test sa lahat ng government officials. BPO industry sa Pilipinas pinangangambahang maapektuhan ng panukala sa US na Keep Call Centers in America. At ang bagong trending photoshoot ni 17 Mingyu. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Ang inyo pong napapanood ay ang live na sitwasyon sa EDSA Reliance sa Mandaluyong. Usad pagong ang mga sasakyang dumadaan sa northbound lane na papuntang Quezon City. Baliktad naman ang sitwasyon sa southbound lane kung saan maluwag pa ang mga kalsada. Posibleng maranasan ang mabigat na trapiko ngayong long weekend simula sa Ninoy Aquino Day bukas. Inaasahang nakabakasyon ng karamihan hanggang sa Lunes, National Heroes Day. Aralin niya muna ang batas. Yan ang payo ng palasyo kay Senator Robin Padilla. Isinusulong kasi ng senador ang mandatory drug testing sa mga opisyal ng gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Mandatory drug test para sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Ipinanukala yan ni Senator Robin Padilla sa kanyang Senate Bill 1200 o ang Drug-Free Government Act. Pero ayon sa Malacanang, may mali sa panukala. Gate ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, labag sa konstitusyon ang mandatory o universal drug testing. Baka magsayang lang po ng oras at pera, pondo, si Senator Robin Padilla. Aralin po muna niya po ang nais niyang gawing batas. Sana po ay nabasa niya na po ang desisyon ng korte patungkol po dito. Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board, ang allowed lamang po ay ang random drug testing. Bukod dyan, hinamon naman ni House Minority Leader Marcelino Libanan si Padilla na linisin muna ang sarili nitong bakuran. Kamakailan nadawit ang staff ni Padilla na si Nadia Montenegro sa umano'y pagmamariwana sa CR ng Senado. Bagay na itinanggi ni Montenegro na agad naman nag-resign. Dagdag pa ni Libanan, gimmick lang ang panukala. Ayon naman sa kampo ni Padilla, hindi gimmick ang kanilang panukala, kundi isang instrumento para maiwasan at may mapanagot. Sa kabilang banda, nakaharap naman ng kakampi si Senator Padilla kay Vice President Sara Duterte. Kapag nagdodroga ka, altered yung state of mind mo eh. So paano natin napapanigurado na sakto yung mga desisyon or ikaw pa ba yung gumagawa ng mga desisyon? So napakahalaga talaga ng drug test kasi it goes into the competency of the person in office. Sinang-ayunan din ni VP Sara ang isang komento ni PNP Chief Nicolas Torre III tungkol sa mga nagdodroga. Wala pa akong nakitang adik na maganda at gwapo. Lahat ng adik pangit. Para kang zombie, para kang tulala lagi pag nagdodroga ka. So, oo, kasi nangingiwi ka na. Kaya totoo yan talaga. Papangit talaga yung mga adik, pangit talaga sila. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.
Isinusulong sa Amerika na manatili roon ang mga call center operation at wag nang magtayo ng call center sa labas ng kanilang bansa. Kapag nagkataon, may dagok yan sa BPO industry sa Pilipinas. Pero tingin ng isang eksperto, hindi yan basta-basta mailulusot. Narito ang report. Mga bayaning puyat kung ituring ang mga nagtatrabaho sa Business Process Outsourcing o BPO. Karamihan, gising sa gabi. Karaniwan kasing mga taga-ibang bansa ang kanilang mga kliyente. At ang trabahong ito ang naging sandala ng maraming Pinoy para maiangat ang kanilang buhay. Working as a BPO, parang nabibigay niya sa akin yung mga finances ko. Yung mga kailangan ko na, yung mga bagay na hindi ko naman kailangan pero kaya kong bilhin ngayon. Nagbago po yung buhay namin when I started working in BPO since 2013. Until nagka-family po ako, so andito pa rin ako and malaki ring naitulong in terms of financial. Habol din ng marami ang mga perks na inaalok ng iba't ibang BPO company. Yung ino-offer nila na hybrid or yung work from home. So it's a big na pwede mong gawin yung trabaho mo in your own convenience. So yun, like especially dito sa Manila, medyo yung traffic, the way ka pumunta sa trabaho. So it will cost you a lot of time preparation para makadating dito sa pag nagtatrabaho. Pero nanganganib na mabura ang BPO industry sa bansa. Yan ay kung maisasabatas sa Amerika ang panukalang Keep Call Centers in America. Layon ang panukalang pagbawalan ang mga US company na magkaroon ng call center operations sa labas ng Amerika. Ito raw ay para masigurong may trabaho ang mga US citizen. Nakasaad sa panukala na ang mga kumpanyang may call center work sa labas ng Amerika ay hindi na kwalipikadong makatanggap ng financial help gaya ng grants at loans mula sa US government. Uobligahin din ng mga US company na isapubliko ang physical location ng kanilang customer service communications. Magbibigay din ito ng transparency sa American consumer. Pero para sa isang eksperto, hindi ganun kadali ang haharapin ng mga kumpanyang maaapektuhan ng naturang panukala. This proposed bill is misguided. The assumption is that if once the US firms are compelled to reshore call centers, there will be a ready pool of workers available who would want to take over the jobs that are being held now by Filipinos, Indians. They will realize sooner or later that they don't have the manpower to do this. Ayon naman kay dating Albay representative at ekonomistang si Joey Salceda, posibleng malaking kawalan sa Pilipinas kung maisasabatas ang US bill. Pero dehado rin ang mga US-based consumer. May papasa kasi sa kanila ang dagdag bayarin ng mga kumpanyang magbabase na lang sa Estados Unidos ng kanilang operasyon. Kaya rekomendasyon ni Salceda, agad umaksyon ng gobyerno ng Pilipinas habang tinatalakay pa sa US Congress ang panukala. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Abangan, toothpaste na gawa sa keratin mula sa buhok. Nakakaganda raw ng ngipin. At Bay Suzy at Kim Woo Bin nag-reunion para sa isang bagong K-drama. Tuloy-tuloy lang ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Serving face cards, sina Mingyu ng 17 at BTS V sa bago nilang photoshoot. Si Mingyu, pinlex pa ang kanyang abs and toned body para sa isang clothing endorsement. Trending na naman tuloy ang 17 member. Grabe ka talaga, Mingyu. At speaking of grabehan, may entry din dyan si BTS V na may pabraso. Pinost din niya ang ilang behind the scenes ng kanyang photoshoot para naman niya sa isang coffee shop. Wish granted para sa fans ni Suzy at Kim Woo Bin. May maikli silang patikim para sa kanilang reunion series. Ang title niyan is Genie Make a Wish.
Ayon sa video, this October 3, mapapanood ang rom-com fantasy sa Netflix. Second on-screen tambalan na nila ito after ng kanilang hit 2016 na K-drama na Uncontrollably Fond. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy Wednesday mga kapatid! Hoy, para naman sa ating pampagod night, toothpaste na may keratin. Yan ang dine-develop sa United Kingdom. Toothpaste na hinahaluan ng keratin mula sa buhok ang ginagawa ng mga eksperto. O wag agad magduda dahil mabisang pampatibay daw yan ng ngipin. Kapag daw kasi nahaluan ng laway ang keratin, nagkakaroon ng protective coating sa ating mga ngipin. Sa ngayon, nakikipag-partner ang mga eksperto sa mga dentista. Keratin? Naiwirdoan ako sa galing sa buhok kasi sisipilyo. Totoo. Hindi ko na-imagine yun. Pero it makes sense naman kasi di ba ang keratin is for protein siya pero used for protection. Okay, sa nails. Sa nails, sa buhok, ganyan. So baka din may sense naman na yung protein ay pwede din pang-protect ng ngipin. Yung buhok na lang ipa. Anyway. So, diba? Gusto niya ang buhok ginawa talaga eh. Okay, sige, pwede sorry floss na lang. Ay, sorry mga kapatid. Yan po ang 45 minuto sa pag-imay sa mahalagang headlines. Balitaan na diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan po ni Ed Langgao, ako po si Jess De Los Santos. Ako naman po si Mean Los Baños. Magandang gabi.